Hello mga kahalaman, mag-update po tayo dito sa aking Chinese jade. Sad to say naman po ang nangyari. Tingnan po ninyo, natunaw siya kasi bigla pong umulan ng madaling araw. Siyempre tulog po kami. Pagdating po ng umaga, nakita ko po ganito na itong aking Chinese jade. Tingnan po ninyo siya, nabulok siya dahil sa nasa ulanan. Hindi po kasi siya pwedeng mababad sa ulan. Tingnan po ninyo mga kahalaman, nabulok na siya. Pero yung mga nandito po, na-save ko yung iba, pero ito yung natira sa ibabaw. Oh. Na-air dry ko na po yan. Tapos yung mga iba pang natitira po na mga petals niya, ay in-air dry ko, dito ko nilagay. Lakas pala ng hangin, nasira po yung aking bubong. Umangat siya dahil magkadikit pong ganyan, naging ganun po siya, naging ganyan. Kaya po nababad sa ulan. Nangyari ito lang po yung nabuhay kasi malambot lang po ito tapos nababad pa po sa ulan. Ito po, nabubulok pa rin po itong isang ito, oh, ayan, oh. Hindi siya nakasurvive, bunutin natin. Kasi yung nandito po, na nakatanim dito, 3 yata yun, binunot ko na, tapos kinuha ko yung mga matitigas yung dahon, ito, ini-air dry ko, para naman kung matunaw man sila, mayroon pang maiiwan sa atin na dahon na ma-air dry natin. O, yung mga dahon niyang yan po ay tunaw na, mga kahalaman. So, bubunutin ko na ito, para makita natin yung pwede pa at i-save natin. O yan o. Yan po, tingnan po ninyo. As in, nabulok na po siya kasi hindi po siya pwede talagang maulanan. Ayan, nalaglag na po. Nalaglag na. Ayan. Akala ko, yung dito lang yung nababad. Halos lahat pala sila. Wag naman sana yung dalawa, maiwan na lang po sana sa akin. Pwede nating i-save pa ito. Ayan, medyo matigas pa. Kaya yan, i-save natin yung may matigas. Ay, ayan, tingnan po ninyo, nalalaglag na yung mga dahon niya. Meron na po akong na-air dry na iba. O, napaka-sensitive niya sa ulan. O, nandito nga po yan nakasilong, kaso nasira po yung bubong ko. Biglang ulan po ng napakalakas, tapos yun nga po yung bubong ko umangat. Malakas po siguro yung hangin, kaya nagalaw yung aking bubong, tapos umangat siya. Kaya po nabulok itong ating Black Chinese Jade. Ito, may ma-save pa tayo dito mga kahalaman. O, medyo matigas pa ito. O, ito, mai-save natin ito. Katulad nun. Pero yung iba po, hindi na katulad nito. Ayan, o, bulok na siya. O, ito, o. O, ayan yung ugat, o. Yung mga dahon na lang po na po pwede, ang ipapatong ko dito. Ganito gagawin ko, patutuyuin natin yung dito. Tapos, pag na-air dry na, yan na lang yung itatanim ko. Pag meron pong isa, na halimbawa dito may isang natunaw, yan po ay mahahawa na. Hawa-hawa na sila, kaya nagiging tuloy-tuloy yung pagkabulok niya. O, katulad po nito. Kung nakita ko kaagad na meron ito, natanggal ko na yung mga bulok, tapos maisisave pa natin yung mga iba. Katulad nito, titingnan ko to kung masisave pa yan. Ihiwalay ko matigas pa. Tapos yan, tuloy-tuloy na po yung nabubulok. Wala na pong matira dito. Naubos na po siya. Ito po yung una kong in-air dry nung napansin ko na nabulok ito kasi nakabitin po ito. Nung nag-check ako ng mga nakahang kong plants, naku, nabubulok nga pala. Sinave ko na po yung mga nandito sa harap. Kaso, meron pa pala. Hindi naman po siya bulok yung nandito. Kaya hinayaan ko, nakala ko okay naman siya. Tapos, hindi naman pala. Air dry ko na po itong mga ito para merong maiwan sa atin. Tapos, yung ibang mga dahon na pwede nating i-air dry. Meron na po akong na-air dry kasi nitong mga dahon na ito nung hindi pa sila nasisira. So, nagtanggal po talaga ako dito sa ilalim ng in-air dry ko para meron po tayong bagong tutubo. Tapos ito po, halos kasi magkatapat po itong dalawang ito, kanyang patungan. Dahil ito po ay doon nakapatong. Tapos doon naman nakahang itong hanging pots na ito. Ay doon po nasira yung bubong na magkapatong siya, tapos biglang gumanyan. Tapos sahod na sahod po nila yung ulan. Ang lakas-lakas pa naman po ng ulan at biglang-bigla. Wala akong magagawa kasi tulog kami dahil madaling araw po yung ulan. Tapos ito okay pa naman to nung nakita ko. Kaya nilagyan ko ng ganito para hindi siya dumikit dito sa kanyang soil dahil medyo basa. Dapat pala binunot ko na. Ayan, natuluyan na po. Bunutin na nga natin. O, ayan na. Nadamay na pong lahat. Mga kahalaman. Sayang talaga. Nakakasad naman ito. Oh. Naubos. Kasi nakita ko naman siya. Okay naman. Meron siguro sa ilalim na ilang pirasong nabubulok.
Ito, kapag mayroong nabubulok na, kailangan matanggal dahil mahahawa siya pataas. Kung ano man yung nandito sa ibaba, mauubos katulad nito. Dahil hinawakan ko po ito, kaya ko po nilagyan nito ng stick para hindi siya dumikit dito. Dahil okay naman po yung nandito sa itaas nung chinek ko. Nahahawa po pala sila o kaya yan, naubos na po itong maganda nating pot. O, ayan, bulok na po siya o. O, para na tong gulay na na-overcook. Ganun na po ang itsura niya. Gulay na na-overcook, mga kahalaman. Oh. Magpapatubo po ako ng bago na sana po ay mapatubo ko itong mga dahon na natira sa atin para hindi tayo mawalan ng black Chinese jade. Oh. Marami naman pong mga dahon na naiwan, mga kahalaman, na pwede nating patubuin dito. Madami po o yun. Tsaka hindi naman sila naubos. So sana ay mapatubo ko itong mga ito. Dalawa na lang po yung natirang buo. Wala pa naman itong butas, di nalunod po dito. Siguro yung patak ng ulan, as in, dyan talaga. At saka yung dito po, dyan din mismo, pumatak yung ulan. Ito, hindi nadamay, baka yan hindi inabot. Kaya ito lang. So ito yung mga natira noon na tinanggal ko. Okay naman po siya. Kaya itinanim ko na siya dito. Tapos marami tayong ini-air dry na mga dahon. Yan na lang po ang ating pag-asa para hindi tayo mawala ng Chinese jade. Mayroon ding isa dito, baka mahawa pa yung iba. Kaya alisin ko na Parang may nabubulok pa rin. Sayang talaga. Ang ganda pa naman ng ating black jade plant naman. Basta wag lang po silang maubos. Pag naubos na, wala na tayong chance na makapagpadami. Ngayon, maraming naiwan sa atin na mga dahon. At saka, yung mga dulo niya is andyan pa rin. Ganyan na siya ngayon. Yung nandito okay, yung mga dahon dyan, at saka itong sa ibaba. Sayang na sayang po mga kahalaman dahil nasira yung ganda ng ating Chinese jade plant. Sayang na sayang po. Unang-unang ulan, napakalakas. Tapos malakas din yung hangin, kaya nasira din yung aking bubong. Kaya po nagkaganito yung ating jade plant. Ay di mas lalo na po, kung wala pa po akong bubong, mga kahalaman, mas lalong natunaw ito, naubos na. Bubunutin ko na nga lang po ito para sigurado tayo makita natin na wala ditong natutunaw sa ilalim o walang nabubulok sa ilalim. Para matanggal ko na kaagad, itatanim ko na lang uli kung wala man. Alisin ko na rin po, baka mamaya malusaw, di mahahawa na naman po itong nasa itaas. Huwag ninyong didiligan dito sa ibabaw dahil nung naulanan yan, itong nangyari sa kanila. Diretso dyan yung ulan, so yan, nabulok sila. Kaya pag nagdidilig, huwag didiligan dito sa ibabaw, dito lang po sa puno. Ganyan lang muna siya para ma-air dry itong dalawang ito. Isa na lang yung buo, kahit po siguro meron siyang butas. As in, mabubulok siya kasi dyan yung patak ng ulan. At saka super lakas po ng ulan. Kaya sigurado matutunaw talaga siya kahit pa may butas ito. So yan po mga kahalaman. Maraming po salamat sa inyong panonood. Thank you for watching. Bye-bye!